Welcome to this channel. This reading is for collective. Meron ka nare-reject yung mga nagpapalito sa isipan mo. Kasi may mga nagpapalito sa isipan mo. You're trying to reject it. Yung mga spells ba? Mga spells to, dark spells, mga ganyan. Mga orasyon na nagpapalito sa isipan mo. Sa isipan ninyo, kasi this is collective. Mga nagpapakonfuse, nagpapalito, nagpapagulo sa isip nyo. Or else ay mga options, pwede din, no? Yan, pwede din mga options, so you have options or mga opportunities na in front of you na nagpapalito lang sa'yo, mga distractions pa. Or else yung mga nireject mo ay mga distractions sa isipan mo or mga spells na nandi-distract sa isipan mo, dark spells. That's why Emperor yung energy mo. You made it. You did it. Na ma-reject yung mga distractions sa isipan mo na galing sa labas yan. It means galing sa labas ng, ibig sabihin galing sa ibang tao. Galing sa iba. Hindi yan talagang sa thoughts mo. And you're aware now. And you're more clever. Intuitive. It's because hindi na sila magsasucceed sa kanilang deceit na ginagawa nila na panlilito sa isipan mo o hindi ni-distract nila yung isipan mo. You're strong with the Emperor energy. You're in command. Ikaw yung nagkakamand na ikaw yung may control sa emosyon at isip mo, sa buhay mo, sa takbo ng buhay mo, sa mga decisions mo. You're not allowing outsider. You're not allowing intruder. You're not allowing intrusion to take in charge of your own decision, your life, your thoughts, your emotion. You are in Emperor energy, brave and strong and stable, powerful, with authority. That's why you will observe that people will start to respect you, even when lately or before they did not respect you. There are people na disrespect ka. Because nakikita nila yan sa aura ng isang tao sa personality ba, na kung dapat pa nila irespeto, makikita nila yan sa personality, kung strong o pwede nilang, alam niyo, yung bastos-bastusin lang o kaya yung i-disrespect, pero mali pa rin yun, no? Na i-disrespect yung iba. Kaya yung iba nagagalit kasi dinidisrespect. Mali yung gano'n namang disrespect. May mga tao kasi talaga na di-disrespect. Depende sa kung tingin nila kaya-kayanin ka nila, i-disrespect ka nila. May mga gano'ng tao. Lalo kung nainggit sila sa'yo, disrespect ka nila, hindi ka nila ma-destroy. Kunwari nainggit sila sa mukha mo. Kunwari lang ha, kasi kunwari mas good looking ang mukha mo compare sa kanila ng ilang beses, hindi nila ma-achieve yung ganong looks. Bastusin ka nila, disrespect ka nila. Alam mo yung gaslighting, mga ganon. At yung sadya din talagang disrespect ka nila para i-down ka, no? May mga ganon. Pag nainggit lang, mga ganon sila, mag-disrespect.
O kaya ay pag nakita nilang mababa, yung ano, disrespect nila, yung sinasadya talaga. Hindi lang sa ano, kundi sa pananalita din. As in, basta ganun. May mga ganung tao. Not all, pero may mga ganung tao. Siguro, baka may mga influences yun. Baka may mga spells din sila kung kaya ganun, no? Hindi din natin alam kung bakit ganun yung ugali nila. Pero may mga ganung tao eh. Binibase nila sa kung ano yung nakikita nila sa labas. So, panlabas pala. Knight of Wands. You're driven, positive, excited, driven by excitement actually, and passion, and strong will to take action. Na parang meron kang atakehin or meron kang gagawing movement, action, any action. Meron kang gagawin na you're fiery, so motivated and full of will. Very strong yung ano mo ngayon. Root chakra, your solar plexus chakra, and sacral chakra. Meron kang umpisa na gagawin and you're excited, very excited to do it, to start doing it, to take action. Para mag-umpisa ka na may nagagawin yan, na positive, excited, full of fire, full of will. Ano yun? Yung gagawin mo na umpisa mong gagawin, excited ka. Yung mag-succeed, yung magtagumpay, yung meron kang abutin, meron kang i-achieve. That you're so goal-driven to achieve it. Related sa happiness, kung ano yung maging masaya ka. Yung alam mong masaya ka, you will be happy, you will be truly happy, or may enjoy mong buhay, o kung work man yan, may enjoy mo, you're sure na may enjoy mo yan. It will bring success, achievement, or happiness, real happiness to yourself, to your life. And ano talaga, strong yung personality mo. You are may authority, kahit spiritually. Ibig sabihin, pagka ganyan na strong or may authority ka spiritually, you're the one na nagkakaman. Hindi sila yung mag-utos sa'yo spiritually, like their employees. Hindi ka nila mag-utusan. Alam yung employees? Gumagawa ng spiritual yan, like witches. Ploys nila. Para bang manipulation nila yan. They're ploys. And like spells. Yan, mga spells na, dark spells. Using dark spells. Using spells. It's a scheme actually. Yung mga ploys na yan. It's their scheme. Using black magic. Ganyan. Using their lihim na kaalaman galing sa demonyo. Because they are alagad ng demonyo, alagad ng dilim. Anak ng dilim. Anak na dilim. Anak ni Satanas. Kaya gano'n. May gano'n silang kakayanan, no? Mag-send ng mga ganyan. Mapagada yan. Kasi anak sila ng dilim. Anak sila ni Satanas. Yun ang mga matatawag na anak ni Satanas. Yun ang tinatawag ni Jesus Christ na anak ni Satanas. Hindi sila anak ng Diyos. Actually, binabautismohan pa yan sila guys eh. Na ng kapwa nila anak ni Satanas. Ng mga Batikan na, mga nauna na. Binabautismohan yan sila. Kung yung sa side naman ng Diyos na nababautismo kahit sa vision na o panaginip, bautismohan kang Jesus Christ. O kaya ay pwede sa simbahan, mga pare, mabautismo. Kaya, baka pwede yung ganun yan sa iba. Pero, sila, kapwa nila, alagad ng dilema, magbautismo sa kanila, demonyo. Kapwa nila, demonyo, yung magbautismo sa kanila.
Ewan ko lang iba, hindi nata kailangan na bautismuhan yung iba. Basta napanood ko yun sa malaala mo kaya. Yung mangkukulam, bago maging ganap na mangkukulam yun, binautismuhan pa ng yung matandang mangkukulam din, ng mga mangkukulam, para maging isa siyang ganap na anak ng dilim daw, anak o alagad ng dilim. Parang siyempre anak ni Satanas. Alagad ni Satanas, ganon. Binabautismuhan yun. Napanood ko yun eh. Tapos, pagkatapos ng ritual at tapos ng bautismo nila, tuwang-tuwa yung mga mangkukulam. Ganun siya, tuwang-tuwa sila. Panood ko yun. Tuwang-tuwa nila kasi nadagdagan yung kasama nila na anak ng dilim. Anak ng alagad ng dilim. Ay, ambot. So, you are brave. Masabing brave, even spiritually, no? You are respected, or you are starting to become powerful, respectful, na respetado ka. And possible nito, may mga taong lalapit sa'yo dahil sa kaalaman mo sa pwedeng spiritual o wisdom mo. Kung meron kang wisdom, kaalaman, hindi ibig sabihin na ano ba to spiritual. Let's see. Yes, spiritual about sa religion ha, hindi yung sa mga witchcraft ha. About sa mga religion, about sa God, no? Kasi madami ang tao, pero pili lang ang mga tao na alam yung katotohanan, truth from God. Merong mga tao na nagbe-base sa Bible, pero dahil may mga deceit dito sa mundo, may mga nang mislead dito sa mundo, o sila mismo ginagamit ng enemy, no? Alam niyo na, ng evil forces, para mang-mislead sa mga tao. Dinadivert nila yung kung ano yung nakasulat sa Bible. Parang gumagawa sila ng sarili nilang version. Parang tinatranslate nila, binibigyan nila ng meaning. Hindi naman yun ang meaning talaga noon. Yun na yun exactly. Yung kung ano nakasulat sa Bible. Tapos, ginagawa nila ng yung sarili nilang interpretation. And of course, pag mga ganun, they are guided by the enemy na i-translate nila sa maling version, sa maling pangangaral o maling meaning kung ano yung nakasulat dun sa Bible. Na yun ay exactly kung ano nakasulat dun eh. Binibigyan pa nila ng meaning na false, na mali yung pag-translate nila, mali yung pag-explain nila, mali yung pagpapaintindi nila. Parang iniba nila yung meaning kahit na yun ay exactly kung ano nakasulat sa Bible. Binigyan pa nila ng meaning na parang malalim na, alam mo kasi ginaguide sila ng guys eh. Malalim na hindi naman talaga yun. Ginaguide sila ng enemy. No? Ginagamit sila ng mga, alam mo sa evil forces para mag-mislead ng mga tao. Ewan ko lang kung gets nyo na. If you're aware. Kasi ako, na-observe ko sa ibang mga lalo na sa internet. May mga ganyan. May mga Pilipino ganyan. Doon pa lang malalaman na they are used by or ginagamit sila ng evil forces
para mang-mislead. Kaya hindi lahat ng sinasabi nila na servant sila ng God o apostol o prophet sila ng God o kaya ay nagsiserve sa God ay tunay. Merong mga huwad, merong mga ewan ko sinasadya man nila because of money or else ay ginagamit na sila ng kaaway. Para maaaring binubulag sila ng kaaway ng mga evil forces para gamitin sila. If they're not aware, kasi kung hindi ka aware, ako, nahalata ako yan, na may mga gumagawa ng deceit talaga eh. Kaya, talagang, kung hindi ka talaga, kung hindi ka aware na may mga ganong deceit, madideceive ka eh. At gagamitin ka ng kaaway para mamislead yung iba. I-deceive din yung iba. Para mamislead yung maraming tao. Yan, mahirap dito sa mundo kasi madaming deceit dito, guys. Kung ano yung nakasulat sa Bible, yun na yun. Wala nang ibang meaning yun. Wala nang malalim na meaning yun. Yun na yun. Wala nang mahabang translation yun or hindi na kailangan na bigyan ng meaning ng mga malalalim na meaning. Pinapa-overthink lang yung mga tao na yun ng enemy para ma-mislead ang iba. Pinapa-clouded yung judgment nila, yung isip nila. Parang binubulag sila ng kaaway para mali ang kanilang ituturo. Ganun. Pero ito, about sa religion to, guys, no? May mga lalapit sa'yo, magkukonsult sa'yo, they will respect you. Dahil sa kaalaman mo, wisdom mo. Let's see. Yeah, because of your wisdom. And you know what? Yung wisdom na yan, hindi mo yung makukuha sa paaralan eh. Sa God yan galing. No? Wisdom is truth. Hindi masasabing wisdom yung karunungan ng isang tao. Hindi yan totoo. Kung yan ay made of lies and deception. Ang wisdom is made of truth. That's the truth from God, yung wisdom. That's why, pag meron kang wisdom, you have the discernment to know what is the truth. You know who are false and true people. Kahit pa may gumagawa ng mga deceit, o kahit may mga may mga orasyon ng iba, kahit nakargahan ka pa, kahit may mga nandilinlang pa, no? May mga deceit na mga kaaway, still, you have that discernment na malaman mo kung ano yung katotohanan, kung sino yung totoo, kung sino yung false. Yan. Kasi yung mga taong sa side ng God, dumadaan din talaga sa mga test yan. Sasadya ng God yun, padaanin sa test. Inaano pa nga yan, ina-isolate ka gaya kina Noah at ina-isolate yun na ewan ko. Basta yun ang alam ko. Yung sina Moses, sina Elijah, diba ina-isolate sila, no? Tapos sina pa ba? Yung mga ginagamit ng God sa yung mga gagamitin para sa purpose ng God, ina-isolate yan ng God eh. Yun ang mga may mga mission from God, ina-isolate yan. May ilang taon pa nga isolate eh. Habang panahon. May reason yung God kung bakit ina-isolate yun. Para siguro mas lalong tumatab, mas lalong
maging independent. Yan. Mas lalong mahasa niya yung mga kakayanan niya, mga binigay sa kanya ng God. Like wisdom, like gifts, abilities, para pagdating sa panahon, na nakatakdang panahon, na umpisa niya na yung purpose ng God, kayang-kaya niya na. May break up na mangyayari dito, mahiwalay, or may mabigo, may saktan, heartbroken, may ma-separate. Ito ang mag-separate to, yung mga nagtutulungan. Kasi mabigo sila, makakaaway to. Yun ang mag-separate sila, makakaaway. Para nagkaroon ng pagtutulungan. They are united. Dito. They are united. They are one. Yun ang yung sinasabi na they are united. They are one. Kasi they are team. So parang katulad dun sa yung sinabi ni Jesus Christ na isa lang sila ng God. Di ba? Sa movie na parang ko yun eh. Tuwing Kwaresma. They are united. Yun ang ibig sabihin na isa lang sila ng God. They are united. They are one. Because they are team. They are, kumbaga, nagtutulungan sila. They are united. They are one. Hindi ibig sabihin na iisa lang yung God na Ama o Diyos na Ama. At ang Diyos na anak, which is si Jesus Christ, ang Diyos na anak. Hindi ibig sabihin na iisa lang sila talaga. No? They are united, or they are one, because they are team. They are supporting each other. Mayroong collaboration sa kanila. Buo sila. Ganon. Pero, yung Diyos na Ama, si Yahweh yun. Yahweh Adonai Elohim. Yung Diyos na anak, si Jesus Christ yun. Di ba? Yung Holy Spirit, ay Holy Spirit yun. Tatlong persona. But they are united. They are one. They are whole. They are buo. They are team. Yan. So, makakaaway to guys ha. Makakaaway, gustong humarang, madlang, like sa mga plano mo, sa mga goals mo, sa mga nilalakad mo, sa mga pupuntahan mo, sa mga gusto mong marating sa buhay o sa love life mo, sa union ninyo ng person mo, o kung sa mga aspeto ng buhay mo na gusto nilang madlang. Bakit ganon sila? Evil sila eh. Sa kaaway sila eh. Sa enemy sila eh. Sa devil's kingdom sila, kaya yung buhay ng iba ang gusto nilang pigilan, hadlangan. Kadalasan pa nito yung mga gusto nilang pigilan, mga nasa side ng God. Mga talagang mga makajus na tao. O kaya mga chosen ng God, chosen one kung tawagin. Yan yung mga tinatarget ng mga yan. Hindi yung masasama. Kaya di ba yung masasama, malaya ding mamuhay ng masagana. Kasi masama na, hindi tatargetin ng kaaway yun, ng the devil's kingdom yun eh. Kasi masasama na eh. Kasi masama ang gawain. May kasabihan nga, pag masamang damo, matagal mamatay. Kasi hindi naman yan tinatarget ng ng mga evil forces. Ng mga sa kadiliman, ng mga alagad ng dilim. O ng mga sa kadiliman, kampo ng kadiliman, di ba? Kasi
hindi yan ang target ng ng mga sa The Devil's Kingdom. Yung target ng mga The Devil's Kingdom, mga alagad ng dilim, yung sa side ng Diyos. Yung mga, yung tunay na mananampalataya ng Diyos. Yung tunay na mga chosen ones. Yung mga tunay na alagad ng Diyos. Ba't nila tatargetin yung makasalanan? Sa side nila yun eh. Suportahan pa nila ngayon sa sa paggawa ng mga masasama eh, ng The Devil's Kingdom eh. Itong alagad ng dilim eh. They have the same feathers. That's why they're supporting each other. That's why they flock together. Di ba? Ay, naka guys. So, mga mabigo sila. Hindi sila magsasucceed. O pwedeng, clarify ko itong 3 of Swords. Ma-heart attack pala yan sila. Ma-heart attack sila kaya mag-separate sila. Magbuwag-buwag. Ewan ko kung dalawa o ilan yan sila. Ganyan yan kadalasan. Kagaya sa mamang kukulam. Grupo yan sila guys. Hindi lang isa ang tumitira dyan. Tingnan natin kung bakit kanila tinitira. May 5. Baka may higit pa. May 5 daw sila. Din ang dami, no? Kasi you're strong eh. Kaya magtulungan sila kasi mahina sila. Yun yung mga yan. Kasi sa kadiliman pati sila at mahina. Kaya sila, mag-recruit ng makasama pa nila. Basta ganyan sila. Madami yan sila. Nagtutulungan. Against sa isa. Sa side ng Diyos. Kasi kung isa lang, mamatay agad sila. Yung isa, 2 lang. You're strong eh. Very strong. Kaso lang, kung desisyonan ng God patayin na sila, kasi pinapapatay ng God yan eh. Pinapapatay nga ng God eh. Pinapatay din ng God yan. Yung mga ganyan. Yung mamatay agad yan. Diba? Yan ay ginagamit ng The Devil's Kingdom yung mga yan. Mga tao na yan. May 5 daw. Baka. Walang 10 to. Wala. May 5. May 6 mo. May 7. May 8. Pero hindi aabot ng 10. Ang dami, guys. Grupo nga yan. Tapos, kadalasan yan, nagtitrip lang yan sila. No? Nagtitrip. O kaya dahil nainggit, dahil gusto nila power and control, o umiiran pagkagahama nila, ang dami nila, guys. Pero, atakiin sila sa puso. That's why, mabuwag-buwagan sila. Mag-separate na. Sabihin siguro, hindi kaya, natakot tayo sa puso. Pag namatay tayo, impyerno na tayo agad. Baka ganun, no? kay talagang maimpyerno naman sila niyan. Hindi na yung kinikiri nilang misyon. Hindi naman sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Taliwas pa. Demonyo ang sinusunod nila. Kalooban ni Satanas ang sinusunod nila. Anak sila ni Satanas. Tapos sabihin nila, kinukundem ko sila. May mga ganyan reklamo sila kasi nalipusta daw sila, nangalipusta daw ako. Kaya yun pala, tinamaan sila. Gumagawa pala sila ng mga ganyan. Kasi yun lang naman ang inaano ko dito. Yung mga hindi sa tinatarget. Yung mga na-expose ko, guys. At sinasabi ko lang naman kung ano yung totoo. Na sila ay anak ni Satanas at pinapapatay sila ng Diyos. At nasa Bible naman yan. Exodus 22:18, nandun yun. Inuutos ng Diyos patayin ang mga mangkukulam. Masakit pakinggan yun kung mangkukulam ka. O mambabarang man. Basta mga gumagawa ng black magic, dark magic, pinapapatay ng God yan. That's the truth eh. Yun ang katotohanan galing sa Diyos eh. Ba't pa kailangang baguhin ang tao? Di ba? Yun ang sabi ng God eh, sa Bible eh.
Kung hindi nila matanggap, ano naman yung sa akin? Wala na ako dun. Yun ang sabi ng God sa Bible mismo yan eh. Kahit sino mabasa niya sa Bible. Exodus 22:18, search niya sa Bible. Yan ang verse na sa ulado ko. Iba hindi. Ay nako. Buti pa nung bata ako, guys. Madaming verse ako na sa ulado. Lalo na yung mga verses ng kay Solomon. Sa Haring Solomon. Yun lang. Alam kong verse. Yun lang sa ulado kong verse. Dagdagan ko yan. Ito ang next na mangyayari sa'yo. Tatalikod ka, maging matapang ka. Natatalikod. Lalayo. You're very brave na lalayo, tatalikod. Ewan ko kung saan. Sa lugar, sa place. It's a place. Lalayo ka na sa place, sa lugar. Matapang ka ng lalayo sa lugar, sa isang lugar, sa place, o kung saan ka man ngayon siguro na nakatira. Or kung saan siguro may mga toxic na tao eh. Maring, mas better ngayon, umiwas sa mga toxic na tao. Because, ano yun eh, yung energy nila, it's so negative, guys. Yun yung mga iniiwasan, yung mga toxic. Lalo na yung mga gumagawa ng witchcraft, black magic. Yung energy nila napaka-negative, guys, and dark. Na para bang nasasak pati ng energy ng iba yan. Basta gano'n na, because sila ay alagad nga ng dilim. No? Hindi sa kinakondem ko sila, pero yun ang totoo. Diba, nasa ibang channel, search kayo, nagdala sa may English, mga Africa na gano'n yan na, iwasan dapat yung mga gano'n. Yung mga gumagawa ng witchcraft. Hindi ka dapat kaibigan sa mga ganyan kasi once na nainggit yan sa'yo, lahat naman kinainggitan ng mga yun eh. Kahit konti lang yung meron ka, kainggitan ka nila o kaya pagtripan ka nila o kaya yung energy pa lang nila eh. It's so dark and heavy and negative na eh. Diba? Basta panoorin nyo na lang doon, may explanation yan sila eh. Papanood ko yan madalas yung kanilang videos. Kung kaya lalayo ka sa isang lugar kasi maring konti yung pera mo dyan o nagja-juggling ka dyan, hindi ka makapag-decide. Walang nangyayari sa buhay mo, walang growth, walang improvement, lalo sa finances mo or else ay pwede din magkaroon ka ng there are opportunity. No? Kung may may darating na opportunity sa'yo na parang you will weigh it. Kung i-grab mo ba yung opportunity na yun, like mag-abroad o pupunta sa ibang lugar and you will earn money or else magandang opportunity. So, maaaring i-grab mo yun, yung opportunity na yun. Yung isang opportunity na yun sa ibang lugar. That's why, maging matapang ka na aalis. So, that's a better choice. Lalo kung maganda naman yung pupuntahan mo ng lugar. No? Bagong lugar. Walang masama mag-risk. Walang masama na i-grab yung opportunity na ikaw bubuti ng buhay mo. Diba? Never mind yung kung ano yung judgment ng iba, kung ano sabihin ng iba. They have their own life. Kaya naman sila yung putak-putak, gasip ng gasip, gusto na mag-control, gusto na mag-manipulate, pero walang mangyari sa buhay ng iba na gustong umasinso din. Diba? Masama kung hinahangad ng taong masinso. Ano, makontento na lang sa konti ang pagkain, konti ang pera, konti ang ganito. Diba? Limited ang resources.
Hindi naman bawal mangarap, hindi naman bawal umasenso, hindi naman bawal magsikap. Hindi naman pinagbawal ang God yun eh. Gusto nga ng God, abundant, umasagana ang buhay ng bawat isa. Yung sapat, kaya yung basta may masapat, it's enough. Diba? Yung sapat at masaganang buhay. Yun ang gusto ng God eh, para sa lahat. Kaso lang mayroong mga alagad ni Satanas na namimisti kasi. At meron din mga tao na dumadaan kasi sa pagsubok. So, maaari kung yung life ninyo ngayon ay parang sinusubok, dumadaan ka sa pagsubok. Kung hindi naman kayo alagad ni Satanas, kung hindi naman kayo katulad ng mga witches, wizards, warlocks. Kasi kung yung mga ganong tao na gumagawa ng witchcraft, mga witches, wizards, warlocks, magicians, they create that life na kung ano yung buhay nila na hindi nila gusto. Namiminsala pa nga sila sa iba eh. Nagsisikap yung iba, sirain na nahanap buhay ng iba. Yung magandang mukha ng iba, sisirain nila dahil nainggit sila. Ako ayaw ko na lang ipagmalaki yung mukha ko dati, pero alam naman ng mga tao yan kung ano talaga yung mukha ko dati, yung sa akin. Kung ano talaga original kong mukha. Yung sa akin. Yun lang masabi ko. Kaya pa tumingin ako sa salamin sa akin. Natatawa na ako sa mukha ko. Basta, natatawa na ako. Wala lang. Natawa lang ako. Because I know kung ano talaga yung original kong mukha. Kung anong mukha kong original. Yung dati ko talaga mukha na hindi na pinsala o hindi pinsala pa noon. Mga mangkukulam. Na mahinggitirang mangkukulam kahit mukha kaingitan nila. Aminsala kahit wala ka pang gagawin dyan sa mga yan. Mangutang pa yan sila. Ay sus, takbo-takbuhan na pira mo. Mangulam pa. Experience ko yan ha. Mangutang. Tapos, mangonsumisyon ka pa. Takbo pa yung pera mo. Oras na bayaran. Ay, tatakbo doon sa ibang lugar. Doon natitira sa ibang lugar. Babalik din naman. Talagang, alam mo yung piste. Yan. Gusto lang talagang pakonsumisyonin ka. Yung tinulungan mo na nga, gusto pa niya ma-stress ka. Mangonsumisyon ka. Yung kahit katawan na nga lang ibayad niya, bigyan ka pa niya ng konsumisyon. Yan. Kasi nga, demonyo nga. Walang utang na loob. Walang konsensya. Tinulungan mo na, pakonsumisyonin ka pa, yun ang intention niya. Mangutang, tapos ilayo niya para mangonsumisyon, ma-stress, ma-depress, yung inutangan niya. Yun ang masasamang tao. Kahit sa Bible, sinasabi yan sa Bible, masama ang mga ganong tao. Yun ang mga example ng masamang tao. So ngayon, kung may matamaan dito, hindi ko alam kung sino-sino sa inyo matamaan. Malay ko ba yan? Basta yun ay experience ko lang din, no? Na may mga ganong tao. Ito ang pupuntahan mong lugar. Mari may cheater doon. Cheater. May mga cheater. May cheater doon sa lugar na yon. Yung lugar na pupuntahan mo. Kasi ang nalayuan mo tatalikuran may lugar, di ba? Ang pupuntahan mong lugar, may cheater doon. Baka yun yung relasyon mo o makarelasyon mo. At
ma- para bang may cold na person doon or else, let's see mga cold ang mga tao doon. So, ibig sabihin para walang mapakailam. No? Para mga cold. Walang awa ang mga tao doon. What? Cheater. Walang awa ang mga tao doon. Yung mga tao, let's see, clarify ko. Hindi naman sa nagluluksa. Hindi sa malungkot. Let's see mga nagre-regret ang mga tao doon. Bakit? Bakit sila nagre-regret? Ganyan talaga kadalasan. No? Mag-regret sa huli. Dahil mali nga mga ginawang desisyon. Ginawa na sa kapwa na kaya nag-regret. Mga nagre-regret ang mga tao doon sa lugar na yun na nilipatan na. No? Nilipatan. Sa pupuntahan na lugar. Ewan ko lang kung tatagal ka doon. Kasi mga walang awa, mga cold ang mga tao doon. May cheater ba daw doon? Tapos, nagre-regret ang mga tao doon. Siyempre, sa mga nagawa nila. No? Ayan, pagka mali-mali ang mga ginawa sa kapwa, nagre-regret talaga. No? Baka may mga, kasi sa kanila, witchcraft, kaya ganyan sila, cold. Nagre-regret na mali-mali ang desisyon na nagagawa. Irritable, kaya nakasakit ng damdamin ng kapwa. Yung witchcraft. May mga witchcraft daw sila, kaya ganoon. Kaya cold sila, walang awa. O kaya, mali-mali ang desisyon nila. See? Kung kaya siguro cheater sila. Witchcraft. Let's see kung anong gagawin mo sa lugar eh. Hindi sa wala karelasyon nila. Hindi sila yung walang awa sa karelasyon nila. Kasi di ba cold sila? Walang awa. Sa ibang tao, wala silang awa. May ganon siguro place, no? Na wala silang awa. May alam kayang ganon. Kasi, madami bang ganon? Ewan ko. Ewan ko ba? Kung ako lang guys hayop man o tao na kailangan ng tulong, kunwari kasi ako may awa talaga ako, maawain ako eh. Like, pero ayaw ko din na i-take advantage o, ano ba yun? I-take advantage yung awa ko ba? Siyempre, natutunan ko eh. Natutunan ako sa mga experiences ko sa mga tao ba. Yung kaawaan mo na, tapos pipistin ka pa ng witchcraft. May mga ganun ako na-experience eh. Yung salbahiin ka pa. Yan. Di ba, sana tulungan mo, hindi naman manalbahe sa'yo, no? Sila manalbahe pa sila. Gusto pa nila kinin yung sa tumulong sa kanila. May mga ganun ako na-experience. Tapos gumagawa ng mga deceit. May mga ganyan. Kunwari, may na-trap na aso o kaya may kunwari kinakain ng buaya yung isang yung isang hayop kung pwede pa ma-save i-save ko, diba? Talaga magre-rest ako, hampasin ko ng parang gano'n ba, no? Kaya yung tao kunwari ay may mga sa kanya, may mag-take advantage o manalbahe. Talagang magre-rest ako, tutulungan ko. Kasi nagawa ko na din yan eh. Many times na. Kasi hindi ko din ma-team na. Hindi kasi ako selfish. Ako guys
tutulungan ko. Kasi, kung ano lang may tulong ko. Kung kailangan tulungan, di ba? Ganun. Sa mga ganong ano ba, kayo, kaya niyang gawin yon na mag-risk para matulungan yung iba, kahit hayop. Hindi lahat ay mag-risk para matulungan ng iba. Okay, nalulunod na hayop. Tutulungan niyo kaya? Ako, gagawa ko ng paraan. Hindi ako marunong lumangoy, hindi hanap ako ng ibang paraan. Yun ang sinyalis na hindi selfish ng isang tao. May awa. Kasi kahit wala pang nakakita yan. O kunwari ay may payat na aso, pusa, o nagugutom, nangin ng pagkain. May nakatingin man o wala, kahit wala nakatingin, papakainin mo yan. Kung may awa ka. Di ba? Hindi na talikuran mo lang. Pag humingi ng pagkain, tadyakan mo pa. Yun mo, walang awa. Pero kung wala ka ng pagkain, wala talaga, mamadali ka pa, hindi mo maano, di ba? Kung madami pa namang pakain, pero ako hindi ko maatim yun eh, lalo kung walang ibang magpakain. Minsan, binabalikan ko pa yun eh. Bibila ko ng pagkain mo na, babalikan ko. Okay. Hindi na kasi ako pwede mag-adapt. Kasi, hi guys, wala na akong mga negosyo, hindi katulad dati. Kaya, sacrifice talaga ako. Dahil naawa. Ganun ang may awa. An example ng awa. Madaming ganyan ha. Na-adapt nila kasi naawa nga. Dahil sa awa, yun. Yung iba, dahil lang din siguro sa, ewan ko, ayaw mo dyan sa iba. Kasi binablog din ng iba. Pero, iba yung talagang may awa. Dahil lang sa naawa, kung kaya tinutulungan niya. O dahil, may iba part ng vlog nila dahil sa vlog nila. Pero, yung iba dahil naawa din talaga. No? At yun na din yung binablog nila. Nagbablog sila kasi para makatulong din sila. O pag kumita sila, madami sila matutulungan. Yung iba nagbablog. Buti nga natutulungan nila yung mga maraming nangangailangan eh. Depende naman sa intensyon ng tao yun eh. Buti nga yung mga nabablog, no, na tumutulong. Madami silang natutulungan. The more na dumadaming income nila, the more na madami silang natutulungan. Yan. Pero meron naman talaga na yung nagbablog na ginagamit lang yung kunwari, tanulungan, ganyan. Pagka natapon na, naripusa, kung niya tapos itapon niya. Meron atang mga ganun eh. Meron daw mga ganun. O kaya kunwari ay pakainin niya. For vlog lang talaga. No? Yung aso, pusa o tao. For vlog lang talaga. Pero kung hindi dahil sa vlog, hindi nila tinulungan yun. Hindi nila pinakain. Yun ang mga walang awa. Pakitang tao lang. Pero meron namang nabablog na dahil matulungin siya, maawain siya, kinarili niya yun. Kumikita na siya, mas madami pa natulungan niya, di ba? Ang haba ng reading ko. My God. Pasensya na. Mahaba. Dami ko explanation. Ay, ito clarification to eh. Clarification to kanina, yun ang alam ko. Yun ang gagawin mo dun sa lugar na yan, oh. Doon ka mag-establish ng for your stability. Doon ka magiging stable. Baka doon ka makapagnegosyo,
maging makapang-ugat-ugat pa. Oo, doon ka maging stable financially sa lugar na yun. Sa kabila na may mga ano doon, may mga cold dahil sa witchcraft. Dahil yun sa witchcraft guys, biktima lang din sila guys eh. Ako naiintindihan ko yun, dati hindi ko naintindihan. Kasi hindi ako naniwala sa witchcraft na may mga ganun eh dati. Akala ko joke lang. Kung hindi ko na-experience, hindi ko alam. Doon ka maging stable financially. Hindi mo matulungan yung mga biktima ng witchcraft na yun doon. Hindi marami. Let's see ang tanong kasi kung marami ba ang matutulungan mo na biktima ng witchcraft, baka isa yun sa purpose ng God sa'yo eh. Kaso hindi daw. Pero may mga matutulungan ka na mga biktima ng witchcraft doon. Hindi lang marami. May mga matutulungan ka doon, no? Maliban sa maging stable ka financially doon, may mga matutulungan ka doon na makalaya sa witchcraft na biktima ng witchcraft. Ano siguro yung witchcraft doon? Talamak. Talamak na daw witchcraft yun. Alam ko talamak talaga yung witchcraft na nagbibintahan na sila ng kaluluwa nila sa devil. Nagsanla, nagbibinta, mga ganun. At nag-o-offer ng mga bata. Nag-offering sila ng bata. Ay, satanas ha. Kinakain nila yung mga bata. US eh. California. Let's see. US. Lilipat ka sa US. Doon, talamak doon ang talamak talagang witchcraft. To the point na kumakain na sila ng bata, umiinom sila ng dugo ng bata. Bata ng tao, anak ng tao. Kumakain na sila ng tao, di ba? Tapos, nag-offer sila ng bata. Siyempre, kinakatay nila yan, no? Iniinom nila yung dugo. Oh my gosh, kinakain ng bata. Tapos, nagbibenta sila ng kaluluwa nila. Ano ang kapalit ng pagbibenta nilang kaluluwa at pag-offering nila nun? Fame, glory, money, wealth. Yun ang binibigay sa kanila sa Satanas at kung ano yung mga kahilingan nila. Kaso lang, alam nyo na, at bininta nila yung kaluluwa nila at mga ganun pinagagawa nila, walang kaligtasan kaluluwa nila. Experience sila ng eternal death kung tuwagin. So yan guys, hanggang dito na lamang. Heart Collective Reading.